Magandang araw sa ating lahat at welcome sa ating panibagong aralin sa araw na ito at welcome sa kasaysayan ng daigdig. At ako nga pala si Sir Arnel para sa pagtatalakay ng unang aralin sa araw na ito. Okay, bago ang lahat, kopyahin ang link na nasa ibaba at ito ay magiging para mas madali ang ating pagtatalakay mamaya or para mas madali ang ating mga gawain na gagawin sa araling ito. Okay? Para sa unang katanungan at sa dalawang gawain na ating gagawin later on. Okay. So, ang tatalakayin natin ay ang unang aralin or ang aralin 1 ay ito ay magtatalakay sa heograpiya ng daigdig. So, sa araling ito, pagtutuunan natin ng pansin ang pag-aaral ng heograpiya ng daigdig. Ano nga ba ang ibig sabihin ng heograpiya? At paano ito naka-impluwensya sa sinaunang kabihasnan ng daigdig? Ano ba ang kahalagahan ng heograpiya sa pagtukoy sa mga sinaunang kabihasnan sa daigdig? Paano nalaman ng mga nag-aaral ng kasaysayan ang mga sinaunang kabihasnan ay may malaking impluwensya ang heograpiya dito? Tatalakayin dito ang mga malaking bahaging ginampanan ng heograpiya sa paghubog ng pamumuhay ng tao mula pa noong sinaunang panahon. Mula pa sinaunang panahon ay malaki na ang impluwensyang ginagampanan ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang tao. At bago natin talakayin ang buong paksa, ilalahad ko muna ang mga layunin na dapat makamit pagkatapos ng talakayan. Una, nalalaman ang ibig ipahuwatig ng heograpiya. Pangalawa, nasusuri ang 5 temang heograpikal bilang kasangkapan sa pag-unawa sa daigdig. At napapahalagahan ang mga pag-aaral ng heograpiya sa mga hamon ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. So yan ang 3 layunin na dapat nating makamit sa araling ito. Katuturan at 5 tema ng heograpiya. Ano nga ba ang 5 tema ng heograpiya? Ang 5 tema sa pag-aaral ng heograpiya. At ihanda ang unang link para sa ating unang tanong. Sasaba kayo sa pinakaunang tanong bilang pagtukoy sa inyong naunang kaalaman tungkol sa paksang ito. Ano ang bahaging ginampanan ng heograpiya sa paghubog ng pamumuhay mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan? Gamiting gabay ang nasa larawan at ang link na gagamitin nyo sa pagsagot sa katanungan. So, nandoon na ang katanungan at meron din doon sa link ang larawan na magiging gabay sa pagsagot sa katanungan. Yan. Ano ang bahaging ginampanan ng heograpiya sa paghubog ng pamumuhay mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan? At gawing gabay ang nasa larawan sa ibaba. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa pagsagot at pagkatapos ng 5 minuto ay magpapatuloy tayo sa ating aralin. Next, magpatuloy tayo sa ating paksa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng heograpiya? Ano ang ibig ipahiwatig ng heograpiya? Marahil marami sa inyo ang nagtatanong kanina sa katanungan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng heograpiya? Ano nga ba ang heograpiya? Ito ay nagmula sa salitang Griego or sa wikang Griego na geo.
or ang ibig sabihin ay daigdig. At grafiya naman or paglalarawan. Ang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Note, ito ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng, mahalaga nyo malaman, ang mga salitang ito na katangiang pisikal ng daigdig. Okay? Saklaw ng pag-aaral ng heograpiya, ito ay sumasaklaw sa mga anyong lupa at anyong tubig, sa mga likas na yaman, sa klima at panahon, plant life, animal life or ang flora at fauna, at ang distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. So may tatanong natin kung paano talaga hinubog ng heograpiya ang mga pagbabagong naganap sa pamumuhay ng mga sinaunang tao sa sinaunang panahon at hanggang ngayon. Okay, so 5 tema ng pag-aaral ng heograpiya. So ang 5 temang ito ang nagbigay daan para mas maintindihan ang pamumuhay ng mga sinaunang kabihasnan noong sinaunang panahon. Noong 1984, nang binalangkas ang 5 magkakaugnay na temang geographical sa pangunguna ng National Council for Geographic Education at ng Association of American Geographers. Layunin ng 5 temang ito na gawing mas madali at simple ang pag-aaral ng heograpiya bilang isang disiplina ng agham panlipunan. Naging mas madali at simple ang pag-aaral ng heograpiya dahil sa 5 tema nito, sa 5 tema ng heograpiya. Handa na ba kayong malaman ang 5 tema ng heograpiya? Alamin natin sa pangunguna ng lokasyon. Ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig at ito ay mayroong 2 uri. Una, ang lokasyong absolute. Ito ay gamit ang mga imahinasyong guhit tulad ng latitude line at longitude line na bumubuo sa grid. Ito ay makikita natin, ang mga imahinasyong guhit na ito ay makikita sa mapa at sa globo. Okay? Pangalawa, ang relatibong lokasyon. Ang batayan ay ang mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Halimbawa, ang mga anyong lupa at tubig at mga estrukturang gawa ng tao. So, yan ang 2 uri ng lokasyon. Ang lokasyong absolute at relatibong lokasyon. Pangalawang tema ng pag-aaral ng heograpiya ay ang pagtukoy sa lugar. Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang puok. Katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig, at likas na yaman. Katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at mga sistemang politikal. So yan ay nasa temang lugar. Pangatlo, ang rehiyon. Ito ay bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng mga magkatulad na katangiang pisikal o kultural. Halimbawa, makikita dyan sa mapa ang Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. So, isa sa mga rehiyon sa ating daigdig ay ang ASEAN or Association of Southeast Asian Nations na kinabibilangan ng Pilipinas, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia at Singapore. At isang halimbawa din ang North America. Kinabibilangan ng Canada, United States of America at ang Mexico. So yan ay isang ilan lamang sa mga halimbawa ng rehiyon. Interaksyon ng tao at kapaligiran. Kapaligiran bilang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao, gayon din ang pakikiayon ng mga tao sa mga pagbabagong nagaganap sa kanyang kapaligiran. Lingid sa ating kaalaman na ang tao, likas sa tao na nakadepende tayo sa kapaligiran
bilang pinagkukunan ng ating pangunahing pangangailangan. At makikita sa dalawang larawan ito, sa kabila ng maraming pagbabago sa lipunan, sa ating kabihasnan, ay makikita nyo pa rin ang impluwensya ng heograpiya sa paghubog ng mga sinaunang kabihasnan at ang modernong panahon. Kung paano tayo na-impluwensyahan ng heograpiya bilang pangunahing pinagkukunan ng ating pangunahing pangangailangan. Panglima ay ang paggalaw. Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang din dito ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. Ito ay may tatlong saklaw. Una, ang linear. Gaano kalayo ang isang lugar? Time or oras, gaano katagal ang paglalakbay? At psychological, paano tiningnan ang layo ng lugar? So yan ang tatlong saklaw sa pagtukoy sa ikalimang tema ng pag-aaral ng heograpiya na paggalaw or in English, movement. Okay, so yan, nalaman nyo na ang 5 tema sa pag-aaral ng heograpiya. At dahil alam nyo na ang 5 tema ng heograpiya, kung paano tukuyin ang 5 tema ng heograpiya, magkakaroon tayo ng gawain. Sagutin ang mga katanungan mula sa link na kinopya nyo kanina. So, mayroon niyang 10 mga halimbawa ng pagtukoy sa 5 tema ng heograpiya. Okay? Again, mayroon niyang 10 katanungan sa pagtukoy ng 5 tema ng heograpiya. So, tukuyin kung anong uri or anong tema ng heograpiya nabibilang ang mga item. So, 10 item. Okay? At pagkatapos ng gawain number 1, sasagutin nyo ang gawain number 2. Ito ay nangangailangan din ng oras at maaari nyo itong ipasa sa susunod na araw. Lumikha ng isang graffiti wall mula sa inyong sariling ideya tungkol sa tanong sa ibaba at masasagot ito sa anyo ng pangungusap or maaaring isang sanaysay o isang guhit or poster or drawing. Paano, ito ang katanungan, paano maipakikita ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga pamanang ipinagkaloob ng mga sinaunang kabihasnang nagtagumpay sa hamong dulot ng kapaligiran nito? Okay? So, ipasa ang inyong magiging output sa link sa ibaba. Okay? Deadline para sa gawain ito ay hanggang bukas. Hanggang bukas ng hapon. Okay? At dyan nagtatapos ang ating aralin. Magandang araw at maraming salamat sa pakikinig.